Mga kaibigan, kapatid kay Kristo, naisip mo na ba ang hindi nakikitang mga puwersa na naglalaro sa loob ng mga dingding ng iyong sariling tahanan? Milyon-milyong mga Kristiyano, hindi sinasadya, ang mga bagay na nag-aanyaya sa impluensya ng demonyo, banayad ngunit makapangyarihang mga gateway sa espiritual na kadiliman. Ang mga ito ay hindi makasalanang artifact na nakatago sa mga anino na sulok, ngunit ang mga item ay madalas na nakikita bilang hindi nakakapinsala, kahit na maganda. Umupo sila ng walang kasalanan sa mga istante, adorn ng wall, gayunpaman ang kanilang mga pinagmulan ay bumubulong ng mga talento ng mga nakatagong kasanayan at maling relihiyon. Ngayon, matuklasan namin ang 5 tulad na mga bagay, karaniwan ngunit malalim na mapanganib, pagbubukas ng iyong mga mata sa isang espiritual na katotohanan na madalas na hindi napapansin. Alalahanin ang mga salita ng Efeso Kapitulo 6 versikulo 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga pinuno, laban sa mga awtoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundo at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lupain. Kami ay nasa isang espiritual na labanan, at kinikilala ang mga foothold ng kaaway sa aming sariling mga tahanan ay ang unang hakbang sa tagumpay. Magsimula tayo. Ang unang bagay na susuriin natin ay ang Dreamcatcher. Madalas na nakikita bilang isang magandang piraso ng sining ng katutubong Amerikano, madalas itong nakahang sa mga silid-tulugan, isang tila inosenteng dekorasyon. Ngunit ang kasaysayan nito ay nagpapakita ng ibang kakaibang layunin. Nagmula sa tribo ng Ojibwe, ang Dreamcatcher ay isang espiritual na talisman, na pinaniniwalaan na mag-filter ng mga pangarap, na nagpoprotekta laban sa mga masasamang espiritu. Ang pagsasanay na ito, gayunpaman, ay direktang sumasalungat sa pag-unawa sa Biblia ng espiritual na proteksyon, na namamalagi lamang sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Ang plano ng Diyos para sa ating proteksyon ay hindi pinagtagpi sa isang web ng mga balahibo at kwintas, ngunit matatag na nakasalalay sa kanyang walang tigil na pag-ibig at soberanya. Ang umasa sa isang Dreamcatcher para sa espiritual na proteksyon ay ang pagtanggi sa sapat na biyaya ng Diyos, isang mapanganib at banayad na anyo ng idolatria. Susunod, isasaalang-alang namin ang mga yoga banig at mga accessories sa pagmumuni-muni. Iniharap bilang mga tool para sa kalusugan at kagalingan, ang mga item na ito ay madalas na magmask ng malalim na mga panganib sa espiritual. Ang yoga, sa pangunahing bahagi nito, ay isang kasanayan sa relihiyon ng Hindu, na puno ng mga ritual at pilosopiya na malayo sa mga turo ng Kristiyano. Katulad nito, ang mga diskarte sa pagmumuni-muni ng silangan, habang tila nakatuon sa kailanawan ng kaisipan, ay maaaring iwanan ng isip na mahina laban sa malevolent na espiritual na impluensya. Ang kasanayan ng pag-alis ng isip, habang tila mapayapa, ay maaaring lumikha ng isang walang bisa na ang mga malevolent na nilalang ay madaling mapagsamantalahan. Tinawagan tayo upang punan ang ating isipan ng salita ng Diyos, upang bantayan ang ating mga saloobin at emosyon na may sandata ng pananampalataya, hindi iwanan ang mga ito na nakalantad sa mga hangin ng espiritual na panlilinlang. Pangatlo sa aming listahan ay ang mga nakakaakit, masalimuot na inukit na mga estatwa at mga figurean mula sa iba't ibang kultura, na madalas na naglalarawan ng mga Diyos o gawa-gawa na nilalang. Ang mga ito ay hindi lamang pandekorasyon ng mga piraso, kinakatawan nila ang isang direktang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga sistemang espiritual. Kahit na binili na may purong aesthetic na hangarin, ang kanilang pagkakaroon sa bahay ay maaaring subtly anyayahan ang mga espiritual na impluensya na kinakatawan nila. Pag-isipan nito, dinadala mo ang iyong puwang ng isang pisikal na representasyon ng isang kapangyarihan, isang Diyos, o isang pagkatao na aktibong sumasalungat sa isang tunay na Diyos. Ito ay isang tahimik, patuloy na paalala ng ibang espiritual na katapatan, isang banayad na pagguho ng iyong pananampalataya. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang mga piraso ng kahoy o bato, ang mga ito ay mga conduits, potensyal na mga landas para sa mga espiritual na lakas. Isaalang-alang ang lakas ng imahe at ang epekto nito sa aming hindi malay. Ang mga idolo na ito, kahit na maganda, ay maaaring malinis na hubugin ang ating pag-iisip, subtly na nakaka-impluwensya sa ating mga dalangin,
ating mga hangarin, maging ang ating mga pangarap. Alalahanin, tinawag tayong maglingkod lamang sa isang Diyos, at ang ating mga tahanan ay dapat sumasalamin sa walang tigil na debosyon. Dapat nating palibutan ang ating sarili ng mga paalala ng kanyang pag-ibig at biyaya, hindi sa mga representasyon ng karibal na mga puwersang espiritual. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga card ng tarot at iba pang mga tool sa paghula. Kadalasan ipinakita bilang mga tool para sa pagtuklas sa sarili, ang mga bagay na ito ay malalim na nakaugat sa mga kasanayan sa okulto. Ang mismong kilos ng paghahanap ng gabay mula sa mga card na ito ay isang pagtanggi sa soberanya ng Diyos at isang pag-asa sa iba pang mga mapagkukunan para sa kaalaman at direksyon. Ang Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 5-6 ay nagpapaalala sa amin, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at hindi sumandal sa iyong sariling pag-unawa, sa lahat ng iyong mga paraan isumite sa Kanya, at gagawin niya ng diretso ang iyong mga landas. Ang paghanap ng mga sagot sa pamamagitan ng mga card ng tarot o mga katulad na kasanayan ay isang direktang pagkakasalungatan ng prinsipyong ito, isang mapanganib na landas na maaaring humantong sa espiritual na panlilinlang at pag-agaw. Ang mga tool na ito ay hindi nakakapinsala na mga laro, ang mga ito ay mga gateway sa isang mundo ng espiritual na kadiliman, na nag-aalok ng mga maling pangako ng pananaw habang sa huli ay humahantong sa isa pa mula sa Diyos. Ang mga sagot na hinahanap namin ay matatagpuan sa panalangin, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, at sa gabay ng banal na espiritu, hindi sa pag-agaw ng mga card o paghahagis ng mga run. Sa wakas, tugunan natin ang malawak na pagkakaroon ng mga kristal at bato sa kontemporaryong kultura. Madalas na ipinagbibili bilang mga tool para sa pagpapagaling at pagbabalanse ng enerhiya, marami sa mga bato na ito ay matarik sa mga tradisyon at kasanayan sa pag-anong. Ang kanilang purported na kakayahang maimpluwensyahan ang ating pisikal at emosyonal na kagalingan ay madalas na ipinakita bilang isang pang-agham na katotohanan, ngunit ito ay isang mapanganib na labis na pag-iingat. Ang kapangyarihang espiritual na naiugnay sa mga kristal na ito ay hindi batay sa ebidensya na pang-agham ngunit sa mga paniniwala na nakaugat sa sinaunang, madalas na okultura, mga kasanayan. Habang ang ilan ay maaaring magtaltala ng kanilang paggamit ay simbolo lamang, ang potensyal para sa pag-eniaya sa hindi ginustong espiritual na impluwensya ay nananatili. Ang pag-iingat ng Biblia laban sa gayong mga kasanayan, na hinihimok tayo na umasa lamang sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos para sa pagpapagaling at kagalingan. Ang ating pananampalataya ay dapat nasaligan sa salita ng Diyos, hindi sa dapat na mystical properties ng mga bato at mineral. Ang pagpapalit ng pananampalataya sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos na may pag-asa sa mga walang buhay na bagay ay isang mapanganib na anyo ng kompromiso sa espiritual. Tandaan, ang totoong pagpapagaling ay nagmula sa Diyos lamang. Ngayon, masuri natin ng mas malalim sa mga banayad na paraan na maaaring maipasok ng mga kasanayang ito ang ating buhay. Isaalang-alang ang tila hindi nakakapinsalang kasanayan ng astrolohiya. Maraming mga ito ang nag-aalis nito bilang libangan lamang, isang masayang paraan upang simulan ang araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong horoscope. Ngunit ang pangunahing paniniwala sa likod ng astrolohiya na ang mga kalangitan ng langit ay nakakaimpluwensya sa ating mga personalidad at patutunguhan ay panimula sa mga logro sa ating pananampalataya. Iminumungkahi nito ang isang kapangyarihan na higit sa Diyos, isang puwersa na nagdidikta sa ating buhay na independyenteng ng kanyang kalooban. Ito ay isang mapanganib na pananaw sa mundo, isang banayad na anyo ng idolatria na naglalagay ng ating tiwala sa mga bituin kaysa sa soberanong kamay ng Diyos. Dapat tayong maging mapagbantay laban sa hindi mapaniniwalaan na impluwensya na ito, na kinikilala na kahit na tila walang sala na mga anyo ng paghula ay maaaring humantong sa atin ng isang madulas na dalesdis patungo sa espiritual na kompromiso. Tandaan, ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay higit na masalimuot at mapagmahal kaysa sa anumang hula sa astrological. Mag-isip tungkol sa tila walang kasalanan na kasanayan ng paggamit ng mga pangarap na catcher. Ang mga pandekorasyon na item na ito, na madalas na nakabitin sa itaas ng mga kama, ay ipinagbibili bilang mga tagapagtanggol laban sa mga bangungot. Gayunpaman, ang kanilang mga pinagmulan ay namamalagi sa mga tradisyon ng katutubong Amerikanong shamanistic na tradisyon, isang espiritual na sistema na napalayo sa ating mga paniniwala sa Kristiyano.
Habang ang hangarin ay maaaring maging benign upang matiyak ang matahimik na pagtulog, ang pinagbabatayan ng mga espiritual na implikasyon ay mas komplikado. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nasabing items sa aming mga tahanan, panganib namin na buksan ang aming sarili sa mga impluwensya na hindi nakahanay sa aming pananampalataya. Ang ating mga tahanan ay dapat na mga santuaryo ng pananampalataya, mga lugar kung saan nililinang natin ang isang malalim na relasyon sa Diyos, hindi mga lugar kung saan inaanyayahan natin ang potensyal na magkasalungat na mga puwersang espiritual. Ang isang mas malakas, mas epektibong pagtatanggol laban sa mga bangungot ay matatagpuan sa panalangin, sa pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos, at sa paghanap ng kanyang kaginhawaan. Talakayin din natin ang pagtaas ng katanyagan ng mga modalidad ng pagpapagaling ng enerhiya. Habang ang marami sa mga kasanayang ito ay nagsasabing magsusulong ng pisikal at emosyonal na kagalingan, marami ang nakaugat sa mga paniniwala sa espiritu na sumasalungat sa mga turo ng Kristiyano. Halimbawa, si Reiki ay nakatuon sa paglalagay ng Universal Life Force Energy. Habang ang mga proponents ay maaaring i-frame ito bilang isang neutral na enerhiya, ang pinagbabatayan na konsepto ng paggamit at pagmamanipula ng hindi nakikitang mga puwersa ay may problema mula sa isang pananaw sa Biblia. Ang ating pagpapagaling ay dapat magmula sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, at kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang pag-asa sa mga panlabas na mapagkukunan ng enerhiya ay mga panganib na lumilihis sa ating pag-asa na malayo sa panghuli mapagkukunan ng pagpapagaling at kapritsyo. Dapat nating gamitin ang pag-unawa at unahin ang mga espiritual na kasanayan na nakabase sa katotohanan sa Biblia at nakahanay sa ating pananampalataya. Ang totoong pagpapagaling ay isang espiritual na paglalakbay, isang proseso ng pag-alay ng ating sarili sa kalooban ng Diyos, hindi isang teknikal na pamamaraan na isinagawa ng isang practitioner. Ang kalakip ng mga kasanayang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng espiritual na pag-unawa. Nakatira kami sa isang mundo na puspos ng mga impluwensya ng okulto, na madalas na nakikilala bilang hindi nakakapinsalang libangan o mga diskarte sa tulong sa sarili. Mahalaga na suriin ang mga pinagmulan at pinagbabatayan na paniniwala ng anumang kasanayan bago yakapin ito. Kung ang isang kasanayan ay sumasalungat sa ating Kristiyanong pananampalataya o inilalagay ang ating tiwala sa anumang bagay maliban sa Diyos, dapat nating lapitan ito ng may pag-iingat. Tandaan, ang ating pananampalataya ay isang mahalagang regalo, at dapat nating protektahan ito mula sa anumang impluwensya na maaaring ikompromiso ang integridad nito. Nangangailangan ito ng patuloy na pagbabantay, isang pangako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at isang pag-asa sa gabay ng banal na espiritu. Sa pamamagitan lamang ng dalangin na pag-unawa maaari nating may navigate ang pagiging komplikado ng modernong mundo at mapanatili ang isang malakas, walang tigil na pananampalataya sa Diyos. Ito ang humahantong sa amin sa mahalagang paksa ng paghula, mga tarot card, pagbasa ng palma, astrology. Ang mga tila walang sala na kasanayan ay madalas na ipinakita bilang masaya, hindi nakakapinsalang mga anyo ng libangan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ay namamalagi ang isang mapanganib na pag-agaw sa okulto. Ang mga pamamaraang ito ay naglalayong hulaan ang hinaharap, ibunyag ang mga nakatagong katotohanan, o nag-aalok ng gabay batay sa mga pag-align ng celestial o simbolikong interpretasyon. Ang napapailalim na saligan ay isang paniniwala sa mga puwersa na lampas sa ating pag-unawa, mga puwersa na hindi napapailalim sa soberanong kalooban ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa ganap na soberanya ng Diyos, siya lamang ang nakakaalam sa hinaharap, at siya lamang ang gumagabay sa aming mga landas. Ang paghingi ng gabay sa pamamagitan ng paghula ay ang pag-iwas sa direktang komunikasyon ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, banal na kasulatan, at banal na espiritu, na mahalagang pagtatanong sa kanyang kawalang kilos at kawalang kilos. Ito ay isang banayad ngunit hindi mapaniniwalaan na anyo ng idolatria, na nagpapalit ng pananampalataya sa Diyos na may pananampalataya sa mga mystical system. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng paghahanap ng gabay mula sa pagbabasa ng tarot card. Habang ang mambabasa ay maaaring ipakita ito bilang isang tool para sa pagtuklas sa sarili, ang kilos na umaasa sa interpretasyon ng mga simbolo na iginuhit ng random, sa halip na maghanap ng karunungan ng Diyos, ay isang seryosong bagay. Ang mga sagot na natanggap ay maaaring mukhang may pag-iisip, kahit na nakakaaliw, ngunit sa huli ay nakaugat sila sa pamahiin,
hindi banal na paghahayag. Maaari silang humantong sa maling-maling tiwala, na potensyal na nakakaimpluwensya sa mga desisyon na nagbabago sa buhay batay sa mga nasirang lugar. Ang parehong naangkop sa astrolohiya. Ang pag-uugnay sa ating mga katangian ng pagkatao o mga kaganapan sa buhay sa mga posisyon ng mga katawan ng langit ay hindi pinapansin ng ahensya ng Diyos sa ating buhay. Binabawasan nito ang aming mga individual na karanasan sa isang paunang natukoy na script ng kosmiko, na itinanggi ang kapangyarihan ng panalangin, pananampalataya, at personal na mga pagpipilian. Bukod dito, ang akit ng mga kasanayang ito ay madalas na nagmumula sa isang pagnanais na kontrolin o katiyakan sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan. Naghahanap kami ng mga sagot, katiyakan, isang sulyap sa hinaharap. Gayunpaman, ang hangerang ito ay dapat na matugunan ng dalangin na pagmuni-muni at isang mas malalim na pag-asa sa walang tigil na presensya ng Diyos. Nag-aalok ang mga banal na kasulatan ng gabay, ginhawa, at kapayapaan na walang mystical na kasanayan na maaaring magtiklop. Sa halip na maghanap ng mga sagot sa pamamagitan ng paghula, dapat tayong lumingon sa banal na kasulatan, humingi ng payo mula sa pinagkakatiwalaang mga pinuno ng espiritual, at pinakamahalaga, makisali sa taimtim na panalangin. Ipinangako ng Diyos na gabayan tayo, protektahan tayo, at magbigay para sa ating mga pangangailangan. Siya ang pangwakas na mapagkukunan ng karunungan, kaalaman, at lakas. Ang ating pananampalataya ay dapat na may angkla sa Kanya lamang, hindi sa paglilipat ng mga sands ng paghula. Tandaan, ang totoong kapayapaan at pag-unawa ay nagmula sa isang malalim na ugnayan sa Diyos, hindi mula sa pagtatangka na malutas ang mga hiwaga ng universo sa pamamagitan ng mga kasanayan sa okulto. Ang aming focus ay dapat na linangin ang isang mas malakas na pananampalataya, isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, at isang pag-asa sa Kanyang banal na patnubay. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa hindi mapaniniwalaan na katangian ng mga kasanayang ito. Hindi ito palaging isang maliwanag na pagtanggi sa Diyos, kadalasan, ito ay isang banayad na paglilipat sa pananaw, isang unti-unting pagguho ng pananampalataya. Pag-isipan ng taong regular na dumalo sa simbahan, masigasig na nananalangin, at lihim na kumonsulta sa isang seikiko o gumagamit ng isang palawit para sa paggawa ng desisyon. Maaari nilang bigyang katwiran ito bilang hindi nakakapinsalang pag-usisa, kaunting kasiyahan, o isang paraan upang makakuha ng karagdagang pananaw. Ngunit ang tila walang sala na kilos na ito ay lumilikha ng isang mapanganib na dichotomy. Naghahanap sila ng gabay mula sa dalawang magkasalungat na mapagkukunan, ang walang tigil na katotohanan ng Diyos at ang hindi mahuhulaan na mga pahayag ng isang mystical system. Ang dualidad na ito ay nagpapahina sa kanilang pananampalataya, na lumilikha ng isang espiritual na schizophrenia kung saan ang katotohanan at pamahiin ay magkakasamang magkakasabay. Ang problema ay namamalagi sa likas na kawalan ng katiyakan at kalabuan ng mga kasanayang ito. Hindi tulad ng malinaw na patnubay na matatagpuan sa banal na kasulatan at panalangin, ang paghula ay nag-aalok ng hindi maliwanag, bukas na mga interpretasyon. Halimbawa, ang pagbabasa ng tarot card ay maaaring magmungkahi ng isang panahon ng paglipat o isang mapaghamong ngunit sa huli ay nagbibigay gantimpala na paglalakbay. Ang mga hindi malinaw na mga pahayag na ito ay madaling hinuhubog upang magkasya sa anumang pangyayari, na nagpapatunay sa mga umiiral na mga biases at nag-aalok ng kaunti sa paraan ng tunay na direksyon. Ang kakulangan ng pagtutukoy ay nag-iiwan ng individual na pakiramdam na hindi nabigo, na patuloy na naghahanap ng karagdagang paglilinaw, na potensyal na humahantong sa kanila ang isang butas ng kuneho ng karagdagang mga konsultasyon at pagpapalalim ng kanilang pag-asa sa mga pamamaraan na ito kaysa sa Diyos. Isaalang-alang ang psikolohikal na epekto. Ang patuloy na paghahanap ng panlabas na pagpapatunay sa pamamagitan ng paghula ay maaaring hadlangan ang personal na paglaki at responsibilidad. Sa halip na umasa sa kanilang sariling pag-unawa at naghahanap ng patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at banal na kasulatan, ang mga individual ay naging mga pasibo na tatanggap ng mga pagpapahayag, na hinuhubaran ng responsibilidad na gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian at pag-aaral mula sa kanilang mga kahihinatnan. Ito ay isang anyo ng espiritual na pagtakas, isang paraan upang maiwasan ang pagsisikap ng pagninilay sa sarili at pag-unlad ng pananampalataya. Inilabas nila ang kanilang espiritual na paglalakbay, dinukot ang kanilang responsibilidad sa Diyos.
Bukod dito, ang mga kasanayang ito ay maaaring magsulong ng isang pakiramdam ng pag-asa at takot. Ang individual ay nagiging umaasa sa mga pahayag ng psychic, astrologer, o mambabasa ng tarot, na lumilikha ng isang pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng lakas. Ang pag-asa na ito ay maaaring maging mapanganib lalo na sa mga oras ng pagkapagod o kawalan ng katiyakan, kapag ang isang malakas na pananampalataya sa Diyos ay kinakailangan. Sa halip na makahanap ng pag-aliw at lakas sa walang tigil na pag-ibig at suporta ng Diyos, naghahanap sila ng katiyakan sa paglilipat ng mga sands ng pagsasabi ng kapalaran. Lumilikha ito ng isang siklo ng pag-asa, kung saan ang bawat hindi nasagot na tanong ay humahantong sa isa pang konsultasyon, na higit na nakakasama sa kanila sa hindi malusog na kasanayan na ito. Ito ay isang mabagal, hindi mapaniniwalaan na pagguho ng tiwala sa soberanya ng Diyos, isang unti-unting kapalit ng pananampalataya na may pamahiin. Ang landas sa espiritual na kapritsyo ay hindi nakasalalay sa mga hindi tiyak na kasanayan ngunit sa isang matatag na pag-asa sa walang tigil na patnubay ng Diyos, isang pangako sa panalangin, banal na kasulatan, at ang nagbabago na kapangyarihan ng pananampalataya. Mas malalim tayo sa mga mekanismo ng psikolohikal sa paglalaro. Ang kalabuan na likas sa paghula ay lumilikha ng isang mayabong na lupa para sa bias ng kumpirmasyon. Ang mga individual ay may posibilidad na dumaan sa mga interpretasyon na nakahanay sa kanilang mga pre-umiiral na paniniwala at kagustuhan, na pinipili na hindi papansin ang mga sumasalungat sa kanila. Ang pag-ikot ng sarili na ito ay nagpapatibay sa kanilang paniniwala sa kawastuhan ng paghula, kahit na sa harap ng magkakasalungat na ebidensya. Ito ay isang banayad na anyo ng panlilinlang sa sarili, isang paraan upang kumpirmahin kung ano ang nais nilang paniwalaan, sa halip na objectively na masuri ang sitwasyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay umaasa para sa isang promosyon, maaari nilang bigyang kahulugan ang isang vaguely na positibong pagbabasa bilang isang siguradong tanda ng paparating na tagumpay, pagtanggal ng anumang potensyal na negatibong aspeto bilang hindi nauugnay o simbolikong. Ang napiling interpretasyong ito ay hindi lamang nagpapatibay sa pag-asa sa paghula ngunit pinipigilan din ang personal na responsibilidad. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng pahayag bilang isang tiyak na hula, iniiwasan ng individual ang pangangailangan ng aktibong pagsisikap. Sa halip na magtrabaho patungo sa kanilang mga layunin, hinihintay nila ang hula na magbukas, potensyal na pabayaan ang mga mahahalagang hakbang na haantong sa aktwal na tagumpay. Ang passivity na ito ay maaaring humantong sa isang pakiramdam ng walang magawa at pagkabigo kung ang hinulaang kinalabasan ay hindi materialize, karagdagang paggasolina ng kanilang pag-asa sa paghula para sa katiyakan at mga paliwanag. Maaari silang maghanap ng karagdagang pagbabasa upang maunawaan kung bakit nabigo ang hula, na nagpapatuloy sa pag-ikot. Isaalang-alang ang mga implikasyon sa pananalapi. Maraming mga kasanayan sa paghula ay may isang makabuluhang gastos, madalas na sinasamantala ang kahinaan ng mga naghahanap ng gabay. Ang paulit-ulit na konsultasyon sa mga psychics, astrologo, o mga mambabasa ng tarot ay maaaring humantong sa malaking pinansyal na pilay, lalo na para sa mga nahaharap na kahirapan. Ang paanang pinansyal na ito ay nagdaragdag ng isa pang layer ng stress at pag-asa, na ginagawang mas mahirap na masira mula sa ikot. Ang ipinangakong pag-aliw ay madalas na dumating sa isang matarik na presyo, kapwa sa pananalapi at espiritual. Ito ay isang banayad na anyo ng pagmamanipula, na nasamsam sa mga pagkabalisa at pagnanais para sa isang mabilis na pag-aayos, isang shortcut sa espiritual na kilanawan. Ang pag-asa sa panlabas na pagpapatunay ay pinipigilan din ang pagbuo ng panloob na lakas at pagiging matatag. Ang totoong espiritual na paglago ay nagmula sa pagharap sa mga hamon, pag-aaral mula sa mga pagkakamali, at pagbuo ng isang malakas na pakiramdam ng pagsalig sa sarili. Ang paghula, gayunpaman, ay nagpapabagabag sa prosesong ito sa pamamagitan ng pag-alok ng isang maling kahulugan ng seguridad at kontrol. Sa halip na harapin ang kanilang mga takot at kawalan ng katiyakan, ang mga individual ay umaasa sa mga panlabas na pahayag, na pinipigilan ang kanilang personal na paglaki at espiritual na kapanahunan. Ang pag-asa sa panlabas na pagpapatunay ay nagiging isang saklay, na pinipigilan ng mga ito mula sa pagbuo ng mga panloob na mapagkukunan na kinakailangan upang mag-navigate sa pagiging komplikado at kawalan ng katiyakan sa buhay. Ito ay isang banayad na anyo ng espiritual na kawalang hanggan,
Isang pag-aatubili upang yakapin ang mga hamon at responsibilidad na may sapat na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi isang pasibo na pagtanggap ng mga hula, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa patnubay ng Diyos, isang paglalakbay ng patuloy na paglaki at pagtuklas sa sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi namamalagi sa paghula sa hinaharap, ngunit sa paghubog nito sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisikap, at isang pag-asa sa walang katapusang biyaya ng Diyos. Ang focus ay dapat palaging sa pagpapalakas ng relasyon ng isang tao sa Diyos, hindi naghahanap ng mga shortcut sa pamamagitan ng hindi maliwanag na mga pagbigkas. Ito ay hindi lamang tungkol sa fortune tellers at tarot cards, bagaman ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa iba pang mga anyo ng panlabas na pagpapatunay, kahit na tila mga walang kasalanan. Mag-isip tungkol sa patuloy na pagsuri ng social media para sa mga gusto at pagpapatunay. Ang pangangailangan para sa panlabas na pagpapatunay, ang desperadong pananabik para sa pag-aproba mula sa iba, ay sumasalamin sa pag-asa sa paghula. Ito ay isang banayad na pagkagumon, isang palaging naghahanap ng panlabas na katiyakan sa halip na linangin ang panloob na kapayapaan at pagtanggap sa sarili. Naging mga alipin tayo sa pag-aproba ng iba, pagpapabeya sa paglilinang ng ating sariling panloob na lakas at karunungan. Ang patuloy na paghahanap ng panlabas na pagpapatunay ay nag-iiwan sa amin ng mahina, madaling kapitan ng pagmamanipula at madaling pinalitan ng mga uso at opinyon, pinipigilan ang aming kakayahang mabuo ang aming sariling tunay na paniniwala at halaga. Isaalang-alang ang epekto sa paggawa ng desisyon. Kapag umaasa sa paghula, na i-outsource namin ang aming mga pagpipilian sa mga panlabas na puwersa. Sa halip na maingat na timbangin ang mga pagpipilian, isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, at nagtitiwala sa ating sariling paghuhusga, ipinagpaliban natin ang mga pagbigkas ng iba, na pinatawad ang ating sarili ng responsibilidad para sa mga kinalabasan. Maaari itong humantong sa mga mahihirap na pagpapasya, hindi nakuha ng mga pagkakataon, at isang pangkalahatang pakiramdam ng kawalan ng lakas. Ito ay isang mapanganib na landas, isa na pumipigil sa personal na paglaki at inisyatibo. Ang totoong pagpapalakas ay nagmula sa paggawa ng ating sariling mga pagpipilian, pag-aaral mula sa ating mga pagkakamali, at pagkuha ng pagmamay-ari ng ating buhay. Ito ay tungkol sa pagyakap sa kawalan ng katiyakan, mga hamon, at ang likas na mga panganib na dumating sa pag-navigate ng pagiging komplikado ng buhay. Nag-aalok ang paghula ng isang ilusyon ng kontrol, isang nakakaaliw na kasinungalingan na nagpoprotekta sa atin mula sa kakulangan sa ginhawa ng kawalan ng katiyakan, ngunit sa huli ay pinipigilan tayo mula sa pagbuo ng pagiging matatag at karunungan na nagmula sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang hindi mapaniniwalaan na katangian ng pag-asa na ito ay nakasalalay sa banayad na pagmamanipula ng aming pagnanais para sa katiyakan. Ang buhay ay likas na hindi sigurado. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring matakot, at ang pangako ng isang malinaw, mahuhulaan na hinaharap ay hindi ka pani-pani walang nakatutukso. Ang paghula ay nakasisindak sa takot na ito, na nag-aalok ng isang maling kahulugan ng seguridad, isang shortcut sa isang mundo na walang pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Ngunit ang katiyakan na ito ay isang ilusyon. Ito ay isang maingat na itinayo na salaysay na idinisenyo upang samantalahin ang aming pinakamalalim na kahinaan. Ang mga hula ay madalas na hindi malinaw na sapat upang makahulugan sa maraming mga paraan, na nagpapahintulot sa practitioner na mapanatili ang kredibilidad kahit na nabigo ang mga hula. Ang kalabuan na ito ay isang pangunahing sangkap ng manipulative na katangian ng paghula, na lumilikha ng isang siklo ng pag-asa at paulit-ulit na konsultasyon. Ito ay isang banayad na anyo ng psikolohikal na pagmamanipula, biktima sa aming pag-asa at takot na mapanatili ang isang kapaki-pakinabang na negosyo. Bukod dito, ang pag-asa na ito sa panlabas na patnubay ay pumipigil sa atin mula sa pagbuo ng mga mahahalagang kasanayan sa pagninilay sa sarili at intuisyon. Ang aming sariling panloob na karunungan, ang ating damdamin ng gut, ay madalas na tinanggal sa pabor ng mga panlabas na pahayag. Nabigo kaming linangin ang kakayahang magtiwala sa ating sarili, makinig sa ating panloob na tinig, at bumuo ng ating sariling pag-unawa. Ito ay isang kritikal na pagkawala. Ang pagbuo ng ating intuisyon, pag-aaral na magtiwala sa ating sariling paghuhusga, ay isang mahalagang aspeto ng personal na paglaki at espiritual na kapanahunan.
Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang malalim na koneksyon sa ating panloob na sarili, pag-unawa sa aming sariling mga lakas at kahinaan, at pagbuo ng kumpiyansa na gumawa ng ating sariling mga pagpipilian batay sa ating sariling pag-unawa. Ang paghula, sa kaibahan, ay nag-stunt sa pag-unlad na ito, na iniiwan tayo na nakasalalay sa mga panlabas na mapagkukunan para sa gabay at direksyon, na pumipigil sa mahalagang proseso ng pagtuklas sa sarili at pag-asa sa sarili. Ang landas sa totoong karunungan at espiritual na paglaki ay hindi naghahanap ng mga panlabas na pagpapatunay ngunit sa paglilinang ng isang malalim na pag-unawa sa ating sarili at ang ating koneksyon sa banal. Dapat nating malaman na magtiwala sa proseso, yakapin ang kawalan ng katiyakan, at upang makahanap ng lakas sa ating sariling panloob na mapagkukunan. Isaalang-alang ang magsasaka, masigasig na nagmamalasakit sa kanyang mga pananim. Hindi siya kumonsulta sa mga bituin upang matukoy ang ani ng kanyang ani, pinag-aaralan niya ang lupa, nauunawaan ang mga pattern ng panahon, at natututo mula sa mga nakaraang panahon. Inaasahan niya ang mga hamon, naghahanda para sa mga droughts at baha, ngunit hindi umaasa sa hula ng isang kapalaran upang gabayan ang kanyang mga aksyon. Ang kanyang tagumpay ay nagmumula sa kanyang pag-unawa sa likas na mundo, ang kanyang pagsisikap, at ang kanyang kakayahang umangkop sa hindi inaasahang mga pangyayari. Ito ang kakanyahan ng tunay na pagpapalakas responsibilidad para sa buhay ng isang tao at aktibong humuhubog sa kapalaran ng isang tao. Ang pag-asa ng magsasaka ay nasa kanyang sariling kaalaman, ang kanyang kasanayan, at ang kanyang pagiging matatag, hindi sa ilang panlabas na hula. Isipin ng artista, ibubuhos ang kanilang puso at kaluluwa sa kanilang nilikha. Hindi sila naghahanap ng isang mystical sign upang matukoy ang tagumpay ng kanilang trabaho, kinukuha nila ang kanilang bapur, eksperimento sa iba't ibang mga pamamaraan, at natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Niyakap nila ang kawalan ng katiyakan ng proseso ng malikhain, nagtitiwala sa kanilang intuwisyon at ang kanilang masining na pananaw. Ang kanilang tagumpay ay isang testamento sa kanilang dedikasyon, kanilang tiyaga, at ang kanilang pananampalataya sa kanilang sariling mga kakayahan. Hindi nila kailangan ng isang kristal na bola upang sabihin sa kanila kung ang kanilang sining ay sumasalamin, nagtitiwala sila sa kapangyarihan ng kanilang sariling pagpapahayag. At ano ang tungkol sa negosyante, pag-navigate sa hindi mahuhulaan na mundo ng negosyo? Hindi sila umaasa sa mga tarot card upang mahulaan ang merkado, nagsasagawa sila ng masusing pananaliksik sa merkado, nagkakaroon ng mahusay na mga diskarte sa negosyo, at umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon sa ekonomiya. Ang kanilang tagumpay ay isang resulta ng kanilang estratehikong pagpaplano, kanilang pagtatasa ng peligro, at ang kanilang kakayahang pagtagumpayan ang mga hamon. Ang mga ito ay mga masters ng kanilang sariling kapalaran, hindi passive na tatanggap ng ilang preordained na kapalaran. Ang mga halimbawang ito ay nagtatampok ng isang mahalagang punto, ang tunay na pagpapalakas ay nagmula sa loob. Ito ay tungkol sa pagbuo ng aming mga kasanayan, paglilinang ng ating intuisyon, at pag-aaral na magtiwala sa ating sariling paghuhusga. Ang paghula, sa iba't ibang anyo nito, ay nag-aalok ng isang mapang-akit na shortcut, isang maling pangako ng katiyakan na sa huli ay nagpapabagabag sa ating personal na paglaki. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng walang magawa, isang paniniwala na ang ating buhay ay paunang natukoy at lampas sa ating kontrol. Ito ay isang mapanganib na ilusyon, isang bitag na pumipigil sa atin mula sa pagkuha ng pagmamay-ari ng ating buhay at napagtanto ang ating buong potensyal. Nagiging pasibo tayong mga tagamasid sa ating sariling buhay, naghihintay para sa mga panlabas na puwersa na hubugin ang ating kapalaran, sa halip na aktibong mga kalahok sa paglikha ng buhay na nais natin. Ang kapangyarihang humuhubog sa ating hinaharap ay hindi naninirahan hindi sa mga kamay ng isang kapalaran, ngunit sa loob ng ating sarili. Ang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili, pag-unawa sa aming sariling mga lakas at kahinaan, at sa pagbuo ng pagiging matatag upang harapin ang mga hamon sa buhay, ay isang paglalakbay ng pagsandig sa sarili at personal na pagpapalakas. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng lakas ng loob, tiyaga, at isang pagpayag na yakapin ang kawalan ng katiyakan na likas sa karanasan ng tao. Ito ay isang paglalakbay na, sa huli, ay humahantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo.
Ito ay isang paglalakbay na higit na nagbibigay kasiyahan kaysa sa anumang mabilis na sulyap sa isang panindang hinaharap. Ang tunay na mahika ay hindi namamalagi sa paghula sa hinaharap, ngunit sa paglikha nito. Kaya, paano natin malilinang ang panloob na lakas na ito, ang pagsandig sa sarili na nagpapahintulot sa atin na mag-navigate sa mga kawalan ng katiyakan sa buhay nang hindi gumagamit ng paghula? Nagsisimula ito sa kamalayan sa sarili. Tunay na pag-unawa sa ating sarili ang ating lakas, ating kahinaan, ating mga halaga, ating takot ay ang pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating pagiging matatag. Isipin ito tulad ng pagbuo ng isang bahay, hindi mo sisimulan ang pagtatayo ng mga dingding nang hindi unang naglalagay ng isang solidong pundasyon. Katulad nito, hindi tayo maaaring magtayo ng isang malakas, nababanat na buhay nang hindi unang nauunawaan ang ating sarili. Ito ay nagsasangkot ng introspection, matapat na pagmuni-muni sa sarili, at marahil ay naghahanap ng patnubay mula sa mga pinagkakatiwalaang mentor o therapist. Ito ay tungkol sa pagkilala sa aming paglilimita sa mga paniniwala, ang mga malalim na nasusunog na mga pattern ng pag-iisip na pumipigil sa amin mula sa pagkamit ng aming buong potensyal. Ang mga paniniwala na ito ay madalas na nagmula sa mga nakaraang karanasan, mula sa mga pintas na na-internalize namin, o mula sa mga panggigipit sa lipunan. Kapag nalalaman natin ang mga naglilimita na paniniwala na ito, maaari nating simulan ng hamanin sila, upang tanungin ang kanilang bisa, at upang palitan ang mga ito ng pagbibigay kapangyarihan sa mga paniniwala na sumusuporta sa ating paglaki at pagtanggap sa sarili. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang pagbuo ng isang mindset ng paglago. Nangangahulugan nito na yakapin ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki, sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga banta o pag-aalsa. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mga pagkabigo hindi bilang katibayan ng aming kakulangan, ngunit bilang mahalagang mga aralin na makakatulong sa amin na pinuhin ang aming mga kasanayan at diskarte. Ang pinakamatagumpay na individual ay hindi sa mga hindi pa natitisod, ngunit ang mga natutong pumili ng kanilang sarili, alikabok ang kanilang sarili, at patuloy na sumusulong. Nakikita nila ang mga hadlang hindi bilang mga hadlang sa kalsada, ngunit bilang mga hakbang sa kanilang landas patungo sa tagumpay. Ang paglalakbay na ito ay nagsasangkot din ng paglilinang ng emosyonal na katalinuhan. Ang pag-unawa at pamamahala ng aming sariling damdamin, pati na rin ang pakikiramay sa damdamin ng iba, ay mahalaga para sa pag-navigate sa pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao at pagtagumpayan ng mga hamon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng regulasyon sa sarili, ang kakayahang pamahalaan ng aming mga impulses at tumugon sa mga sitwasyon ng maingat at nakabuo, sa halip na reaksyon ng walang pasubali. Ito ay nagsasangkot ng pagsasanay sa pag-iisip, pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga, at pagbuo ng malusog na mga mekanismo ng pagkaya para sa stress at kahirapan. Ang pag-aaral upang pamahalaan ang epektibong stress ay mahalaga. Ang stress, kung naiwan na hindi mapigilan, ay maaaring humantong sa burnout, pagkabalisa, at pagkalungkot. Ang pagbuo ng malusog na mga mekanismo ng pagkaya, tulad ng ehersisyo, pagmumuni-muni, paggugol ng oras sa kalikasan, o pagsali sa mga malikhaing hangarin, ay makakatulong sa amin na pamahalaan ang stress ng epektibo at mapanatili ang ating kaisipan at emosyonal na kagalingan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa stress ng buo, yun ay hindi makatutuhanan, ngunit tungkol sa pagbuo ng mga kasanayan upang mapamahalaan ito ng epektibo. At tandaan, ang paghanap ng suporta ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan, miyembro ng pamilya, o therapist ay maaaring magbigay ng napakahalagang suporta at gabay sa panahon ng mapaghamong mga oras. Huwag mag-atubiling maabot ang tulong kapag kailangan mo ito. Ang pagtatayo ng isang malakas na network ng suporta ay mahalaga para sa pag-navigate sa buhay ng buhay. Ito ang mga tunay na pundasyon ng nababanat, mas maaasahan at nagbibigay lakas kaysa sa anumang pag-aalsa na hula mula sa isang kapalaran. Ang kapangyarihang hubugin ang iyong kapalaran ay nasa loob mo, naghihintay na mailabas. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at paglaki. Yakapin ang kawalan ng katiyakan, magtiwala sa iyong intuisyon, at huwag tumigil sa paniniwala sa iyong sariling potensyal. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatakda ng mga makatutuhanang layunin.
Maraming mga tao ang nahuhulog sa bitag ng pagtatakda ng mga layunin na alinman sa hindi malinaw o imposibleng mapaghangad. Ang isang hindi malinaw na layunin, tulad ng maging mas masaya, ay mahirap sukatin at makamit. Ang isang imposibleng mapaghangad na layunin, tulad ng maging isang milyonaryo sa magdamag, ay maaaring humantong sa panghinaan ng loob at kahit na pagdududa sa sarili. Ang susi ay upang itakda ang mga layunin ng matalinong, tiyak, masusukat, makakamit, may kaugnayan, at nakagapos sa oras. Halimbawa, sa halip na maging malusog, ang isang matalinong layunin ay maaaring maging mawala ng 5 pounds sa pamamagitan ng paglalakad ng 30 minuto 3 beses sa isang linggo para sa susunod na 2 buwan. Nagbibigay ito ng isang malinaw na landas upang sundin at nagbibigay daan sa iyo upang subaybayan ang iyong pag-unlad. Tandaan na masira ang mas malaking mga layunin sa mas maliit, mas mapapamahalaan na mga hakbang. Ginagawa nito ang pangkalahatang layunin na hindi gaanong nakakatakot at nagbibigay ng isang pakiramdam ng tagumpay habang nakumpleto mo ang bawat hakbang. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay na ito, mahalaga ang mga ito para sa pagpapanatili ng pagganyak. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pakikiramay sa sarili. Lahat tayo ay tao, at lahat tayo ay nagkakamali. Mahalaga na tratuhin ang ating sarili sa parehong kabaitan at pag-unawa ay mag-aalok kami ng isang malapit na kaibigan. Sa halip na manatili sa mga pagkabigo, alamin mula sa kanila at magpatuloy. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkadilim at yakapin ang iyong mga kahinaan. Ang pagpuna sa sarili ay isang mapanirang puwersa, ang pakikiramay sa sarili ay isang malakas na tool para sa paglaki at pagiging matatag. Ang visualizing tagumpay ay isa ring malakas na pamamaraan. Gumugol ng oras sa bawat araw na may larawan ng iyong sarili na nakamit ang iyong mga layunin. Isipin ang mga damdamin ng tagumpay at kasiyahan. Ang pag-iisip ng pag-iisip na ito ay makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa at pagganyak. Pagsamahin ito sa mga pagpapatunay mga positibong pahayag tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan upang mapalakas ang iyong paniniwala sa iyong potensyal. Ulitin ng regular ang mga pagpapatunay na ito, at sisimulan mong i-internalize ang mga ito, palakasin ang iyong paniniwala sa sarili. Sa wakas, tandaan na ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ang personal na paglaki ay hindi isang patutunguhan, ngunit isang paglalakbay. Magkakaroon ng mga pag-aalsa at mga hamon sa daan, ngunit ang mga ito ay mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki. Huwag masiraan ang loob ng pansamantalang mga pag-aalsa. Sa halip, tingnan ang mga ito bilang mahalagang mga aralin na makakatulong sa iyo na maging mas malakas at mas nababanat. Yakapin ang paglalakbay, at magtiwala sa iyong kakayahang pagtagumpayan ang anumang balakid. Ang landas ay maaaring paikat-ikot, ngunit ang patutunguhan, isang mas natutupad at binigyan ka ng kapangyarihan, ay nagkakahalaga ng pagsisikap. Panatilihin ang pag-aaral, panatilihin ang paglaki, patuloy na paniniwala sa iyong sarili. Kaya, ano ang isang maliit na hakbang na gagawin mo ngayon upang mamuhunan sa iyong personal na paglaki? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa pagbuo ng hindi matitinag na kumpiyansa, at sumali sa akin sa susunod na mas malalim kami sa kapanapanabik na paglalakbay na ito. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na magsikap, panatilihin ang pag-iilaw, at tandaan na kuha mo na ito. See you ngayon, ito ang pag-sign off ni Marco.